minsan tayo dumadaan sa mga sitwasyon ng buhay na parang ang hirap intindihin, ang hirap unawain, na mismo ikaw sa sarili mo nagtatanong ka na, bakit nangyayari sa buhay ko to? Kung kailan pa naman ako nagiging active, nagiging mainit, naglilingkod sa Diyos, pero bakit inaalaw ng Diyos na maranasan ko to? Minsan po, pwede pong dumating yan sa buhay ninyo. Na mismong magkakaroon ka ng question mark. Bakit, Lord? Bakit kung kailan ako nakakilala? Bakit kung kailan ako gustong sumunod sa iyo? Bakit kung kailan gusto ko talagang magpagamit sa iyo? Pero bakit ko nararanasan to? Pag dumating po sa point ng buhay nyo, na ganyan na po ang sitwasyon ng inyong buhay, na dahil po sa mga negatibong pinagdadaanan nyo sa buhay, ay nagkakaroon na po kayo ng question mark o tanong sa Diyos na hindi nyo na halos maintindihan at kinu-question na natin ang Panginoon. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Ang topic po natin ngayon ay walang iba, akin po pinagmatan, unshakable. Hindi nayayanig. Hindi po pwedeng matinag. Alam niyo po ba minsan, may binanggit ang Diyos sa aklat ng Hebrew, ito po yung pinaka-main text natin, na inuuga ng Diyos ang kalangitan, ang kalupaan. Inuuga niya sapagkat meron siyang great purpose para sa kanyang pag-uga, merong dapat na manatili na hindi po pwedeng mauga at matinag sa ating mga buhay. Yun po pala ang purpose ng Diyos. Kaya minsan mga kapatid, inaalaw ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod, na meron talagang mararanasan tayo, whether you like it or not, na mayayanig tayo, mauuga tayo. Meaning to say, yung mga sitwasyon sa buhay na napakahirap pinsan. Talagang nayayanig ka na, umuuga ka na, parang gusto mo nang sumuko, parang gusto mo nang mag-collapse, parang gusto mo nang tumigil kasi talagang sobra na yung pag-uga. Pero may purpose pala ang Panginoon kung bakit niya ginagawa yun. Ito po, ibibigay ko po sa inyo yung ating main text sa Hebrew chapter 11, verse 26 to 29. Makinig po kayo mabuti. Sabi po ng Diyos, dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati rin ang langit. Lupa at langit, yayanigin ng Diyos. Uugain ng Diyos. Even yung ating sitwasyon sa buhay. Bakit po? Ano ang purpose ng Diyos? Tingnan niyo po sa verse 27. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Yun po ang purpose ng Diyos. Kaya inuuga niya ang lahat ng bagay, pundasyon sa daigdig, even ang langit, even ang ating sitwasyon sa buhay. Uugain, iaalaw ng Diyos yan. Mauuga tayo, mayayanig tayo. Bakit? Kasi kapag nauga tayo, meron siyang gusto na hindi mayanig sa ating buhay. Upang mayanig ang mga bagay na nakikita, pansamantala, pero dapat manatili ang mga bagay na hindi dapat mayanig sa mga anak ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos. Verse 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupo. So makikita po natin sa Hebrew chapter 12, verse 26 to 29,
Ang purpose niya, kaya niyayanig niya ang lupa, ang langit, upang ang mga bagay na nakikita, ito po'y mawala. At matapos siya nigin, may matira na mga bagay na hindi po pwedeng mayanig, especially sa ating buhay. At yan po ngayon, yung ating pag-aaralan. Ang mga bagay sa buhay natin na hindi dapat mayanig, mag-collapse sa ating buhay. Kahit ano ang ating nararanasan. Konektado po doon sa ating mga testimony kanina. Handa na ba kayo makinig, mga kapatid? Na kaya minsan hindi mo maintindihan yung sarili mo, bakit nararanasan mo to, bakit pinagdadaanan mo to. Minsan gusto mo na magtanong sa Diyos, minsan gusto mo nang questionin ang Diyos. Pero meron palang great purpose ang Diyos. Iyayanig niya ang mga bagay sa buhay natin. Niyayanig niya ang maraming sitwasyon sa buhay natin para mag-collapse, para mawala yung mga bagay na yun sa buhay natin. At meron dapat manatili na hindi dapat mayanig at mauga sa buhay natin. Ang tanong, ano yung mga bagay na yon na hindi gustong mayanig sa ating mga buhay sa harapan ng Diyos? Number 1, the unshakable faith. Ang isa po sa kauna-unahan na napakahalaga na hindi dapat mauga, hindi dapat mayanig sa ating mga buhay, yung ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Napakahalaga po ng pananampalataya natin sa harap ng Diyos. Marami po nagtatalo-talo ng mga theologian, mga mahuhusay, mga magagaling, nagdidebate, nagtatalo, kung yun daw bang kaligtasan ay nawawala at hindi nawawala. Matagal na po yung pinagtatalon-talunan. Maraming mga Bible scholar, maraming mga nag-aaral, maraming mga leader ng church, ng relihiyon, na sila ay naniniwala na ang kaligtasan, once ikaw ay nakakilala sa Panginoong Hesus, hindi na yon po pwedeng mawala. Once saved, always saved ang kanila pong paninindigan. Meron naman pong mga nag-aral, mga tagapanguna sa relihiyon, mga lingkod ng Diyos, naniniwala na ang kaligtasan ay po pwedeng mawala. Matagal na po yan debate. Pero para sa akin po, parehas po silang may punto kasi parehas pong may sitas sa Bible. May sitas po yung once saved, always saved. May sitas naman din po yung nawawala yung kaligtasan. Parehas pong may sitas sa Bible, may verse. Pero para sa akin po, ang akin po doon sariling theory, hindi dapat pagtalunan kung nawawala o hindi nawawala ang kaligtasan. Ang mahalaga po na maituro sa tao yung huwag mawala ang iyong pananampalataya. Amen? Kasi po, tayo po'y kaya naligtas. Kaya lang po tayo naligtas dahil sa kahabagan, dahil sa grace ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Pero sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas nang tayo'y sumampalataya, nang tayo'y magkaroon ng tamang pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Kristo. So meaning to say, ang kaligtasan hindi batay sa relihiyon, ang kaligtasan ay hindi batay sa mabuting gawa. Kaya nga sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 9, hindi kayo naligtas dahil sa inyong mabubuting gawa, kaya wala kayong dapat ipagyabang, ipagmalaki. Pero yung mabuting gawa at pagbabago ng buhay, bunga yun ng tamang pananampalataya kay Jesus. Magkasama po yun. Pero kung sasabihin mong kaya ka naligtas dahil nagpapakabuti ka lang, ikaw ay gumagawa ng mabuti, meron kang relihiyon, hindi po yun aakma sa kaligtasan. Mga kapatid, makinig kayong mabuti. Kapag ang ating pananampalataya ay naging totoo,
naging genuine, at yung ating faith na konektado sa ating Panginoong Kristo, doon ka nagkaroon ng tunay na kaligtasan. Pero, kapag ang pananampalataya mo, kapatid, yan ay nabago. Naitwist ka ng mga mahuhusay at magagaling na tagapagturo. Napihit yung pananampalataya mo na bago. Doon ka mapapahamak. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi ang pananampalataya ang naging dulot sa ating kaligtasan. Kaya napakahalaga po yung pananampalatayang tama po natin na tinanggap. Yung po dapat ang hindi matitinag, hindi mauuga. The unshakable faith. Sino rito nakapanood na po sa YouTube? Viral po ngayon. Isang mahusay na pastor na itinuro niya, ginamit niya yung Amos chapter 5 verse 18 na si Yahweh daw po sa Old Testament, siya daw po ay ama ng kadiliman, ama ng pagkawasak. Sino po nakapanood? Meron po ba? Viral po ngayon to, magaling at talagang sikat na pastor, pero hindi po katanggap-tanggap yung kanyang turo. Ang totoo daw pong ama ni Jesus ay si El Elyon. Tama po yun, si El Elyon po kasi ay the Most High God. Pero ito raw pong si Yahweh, kasi alam niyo po ba yung word na Yahweh, ay hindi naman po talaga dapat word na Yahweh ang bigkas dyan eh. Yung pong word na Yahweh, wala po yan A and E. Yan po ay YWHY po yan. Hindi mo kayang bigkasin ang pangalan ng Diyos. Kaya lang po yan, nilagyan po ng vowels, nilagyan ng A at saka isa pagitan para mabasa po na Yahweh o Jehovah. Pero yan po ay nagsisignificant na yung Yahweh na yan, the most Almighty God in heaven, yan po yung Diyos Ama. Kaya lang po ginamit po ng tagapagturong ito yung Amos 5:18 na itong si Yahweh ay Diyos ng kadiliman, Diyos ng puot at galit. Papanong ang sinabi niya si Jesus ay kaliwanagan, kaya kontra daw po. Kaya hindi daw po itong si Yahweh ang ama ni Jesus. Alam niyo po mga kapatid, makinig kayo mabuti. Ang Bible, kapag alanganin ka sa verse, pag alanganin ka sa verse, kung ano talagang ibig sabihin ng sinasabing verse na yon, basahin mo ang buong context. Huwag kang magre-rely sa isang verse lang. Amos chapter 5, tapos verse 18, nag-conclude siya na si Yahweh daw ay Diyos ng kadiliman. Puntahan mo yung verse 1 up to following verses kung ano ang context ng buong chapter. Doon ay never sinabi ni Prophet Amos na itong si Yahweh na kanyang binabanggit ay Diyos ng kadiliman. Kasi during that time, ang history po kasi, lahat ng mga hari sa Israel, sa Juda, nagpakasama, lumihi sa kalooban ng Diyos, hindi sumunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi sumunod kay Yahweh. Kaya doon, yun yung panahon ng paghatol ng Diyos na si Yahweh. Kaya talagang ibabagsak niya ang kanyang hatol, ang kanyang galit. Kaya ang konteksto doon, never binanggit ni Prophet Amos na si Yahweh ay Diyos ng kadiliman. Napakalaking pagkakamali ang itinuro po ng preacher na yon. Hindi ko na po babasahin. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan. Na tinuturo niya po na si Yahweh ay hindi Diyos ng kaliwanagan sapagkat sinabi nga doon, si Yahweh ay Diyos ng kadiliman. Kaya po, ingat po tayo sa panonood sa maraming magagaling na preacher sa YouTube, sa Facebook. Baka mapihit po yung ating pananampalataya. Napakahusay po nung preacher na ito. Siya po ay halos
100,000 na po ang kanyang subscribers. Matagal na po siyang may YouTube channel. Malaki po ang church niya sa Maynila. Pero pangalawa na pong beses na napansin ko na meron sa mga turo na hindi ako sang-ayon. Pero ito po ang pinakamatindi sa turo niya. At meron po siyang isang na-disciple na kabataan, meron din pong YouTube channel, ganun din po ang turo. Nag-viral din po ngayon. Kaya nakalulungkot po na mga dynamic pastors, matatalinong mga pastor, pero ito sa huling panahon, natutwist yung mga turo nila. Hindi ko sila hinuhusgahan, pero batay doon sa tinuro, nag-quote ng verse sa Bible, pero binasa ko yung Amos chapter 5 verse 18 na tinukoy niya at binasa ko yung buong konteksto, hindi iyon ang tinutukoy ni Prophet Amos. Kaya mga kapatid, ingat po tayo, baka mapihit po yung tamang pananampalataya na naitanim ko po sa inyo, sa isang pagkakataon, matwist po yung inyong paniniwala. Kasi po sa huling panahon, sabi ng Bible, maraming lilitaw na gagamitin ni Satanas para itwist, para dayain ang mga anak ng Diyos. Para magkaroon ng maling pananampalataya. Uugain, yayanigin ang ating tamang pananampalataya. Kaya nga po, the unshakable faith. Kung merong dapat na hindi mauga, hindi magkulap sa ating buhay, yun yung ating tamang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang ating pong pananampalataya ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Iniwala ba kayo na kapag yung ating pananampalataya napihit, na twist, na bago, diyan mapapahamak ang isang taong nakakilala sa Panginoon na dapat ligtas na siya. Pero yung pananampalataya niyang tinanggap ay napihit, na bago ng dahil lang sa mga tagapangaral na ito'y pinaniwalaan. Ayan po, nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na po ng mga kilalang kilala na mga tagapagturo, ang daming mga followers sa YouTube, ang daming mga miyembro, pero napaka-critical itong doctrine ito. Na si Yahweh daw po ay hindi ang Diyos ng kaliwanagan, kundi Diyos ng kadiliman. Napakalaki pong issue nun. Mapapanood niyo po yan sa YouTube. Kapag kayo po ay chinek niyo po yan, kayo na lang po ang mag-search. Ayoko pong bigyan ng pangalan yung pastor na yan. I respect sa kanya. Ginagalang ko siya, nirespeto ko siya, pero pag ang pinag-uusapan na po ay lihis sa pag-aaral, ay iba na pong usapan yun. Dapat po ay i-correct, dapat po itama ang mga maling doktrina na nakatatakot sa YouTube pa po. May YouTube po siya, worldwide po kasi naaabot ng YouTube. Worldwide, buong mundo, kasulok-sulukan ng daigdig ay naaabot po ng YouTube. Kaya napakadelikado po na kapag ikaw ay merong YouTube channel, may mali kang ituturo, apektado po yung lahat ng makikinig. Dahil mai-impluwensyahan. Kaya po mga kapatid, bakit minsan nayayanig ang ating pananampalataya? Sapagkat minsan nakatingin tayo sa mga bagay na nakikita. At dahil sa mga bagay natin nakikita, doon tayo nakapokus. Kung ano yung impact ng ating nakikita, kung ano yung nangyayari sa kapaligiran, apektado po tayo. Kaya yung ating pananampalataya ay damay. Kaya po, si Apostol Pablo, bakit po dinayanig ang kanyang pananampalataya? Tignan niyo po, sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ito po ang sikreto ni Pablo. Sabi ni Pablo, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Si Apostol Pablo po, lagi siyang nabubuhay lang sa pananalig, sa pananampalataya sa Diyos. Kahit ano yung kanyang nakikita sa kapaligiran, kahit ano yung kanyang pinagdadaanan sa kanyang buhay, never niya po yun in-entertain. Never po siya nagbigay ng
sariling daing o question sa kanyang sitwasyon sa buhay. Sapagkat siya lang po, sabi nga po niya, siya'y nabubuhay lang lagi sa pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Kaya kahit siya binubugbog, kahit siya naranasan niyang lulutang-lutang sa dagat at ilang araw at ilang gabi na wala siyang kinakain, nakakapit lang sa kahoy, hindi kumakain, hindi umiinom, ginaw na ginaw. At pagkatapos kahit naranasan niyang binugbog siya, ipinabilanggo siya, never niyang tiningnan po yun na parang parusa sa kanya at pinabayaan siya ng Diyos. Hindi po siya pumukus doon. Bagkus, anuman ang kanyang nararanasan, anuman ang kanyang pinagdadaanan, anuman ang kanyang nakikita, nabubuhay lang siya lagi sa pananampalataya. At yung pananampalatayang sinasabi niya na yun, sinasamahan niya ng gawa. Positibo. Tignan niyo po, nung nabugbog siya, nung nabilanggo siya, nung pasapasa ang kanyang buong katawan, lamog siya, sapagkat binugbog siya ng grupo, binugbog siya ng taong bayan, hinubaran siya, nilatiko siya, ikinadena yung kanyang kamay at paa, kasama si Silas. Negatibo na po yun. Isa na pong miserableng sitwasyon sa buhay ni Pablo na may pananampalataya at naglilingkod sa Diyos. Pero tignan niyo po yung kanya pong approach pa rin. Sa loob ng piitan ng maghahating gabi na, silang dalawa ni Silas, nabugbog sarado, puro sugat, puro latay ang buong katawan mula ulo hanggang paa. Nag-usap sila, tara manalangin tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tara umawit tayo, sumamba tayo, mag-worship tayo. Magagawa ba yun ng isang taong may pananampalataya? Naku, ang kanilang iisipin at dadamhin, bakit pa tayo mananalangin? Bakit pa tayo sasamba? Pinabayaan niya tayo ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya naman niyang gumawa ng paraan para hindi natin maranasan ang pagbubugbog ng taong bayan. Bakit niya hinayaan na mabilanggo tayo na wala naman tayong ginagawang masama? Masama ba yung magpalayas ng masamang espiritu sa isang batang babae? Hindi naman masama yun pero bakit na hinayaan tayo mabugbog nung grupo na yon? At pagkatapos taong bayan yung bumugbog sa atin, ginaluhong tayo, kinaladkad tayo, ipinagsakdal tayo ng kasinungalingan na tayo raw ay nanggugulo sa bayan na ito. Ngayon tayo nakabilanggo, walang kasalanan. Unfair ang Diyos. Hindi po yun ang tiningnan ni Pablo at Silas. Hindi po yun ang inisip ni Pablo at Silas para sa Diyos. Hindi po yun ang naramdaman ni Pablo at Silas para sa Diyos. Para yung kanilang pananalig sa Diyos ay mauga at mag-collapse. The unshakable faith. Ano ginawa nila? Kahit namamaga ang buong katawan sa pagbugbog, kahit madaming sugat ang buong katawan, naghawak kamay pa rin si Pablo at Silas sa loob ng kulungan, sabay na umusal ng panalangin, papuri at pasasalamat sa Diyos. Pagkatapos nun, hindi pa natapos yun. Sila'y umawit ng mga imno, mga awitin na makalangit na ang mensahe, pagbibigay ng kabutihan at karangalan sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Yun ang sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Nabubuhay kami sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita o sa mga bagay na pinagdadaanan namin sa buhay na negatibo. Hindi kami mapipigil. Patuloy kami magpapasalamat, patuloy kaming sasamba, patuloy kami magpupuri, patuloy kami maglilingkod kahit ganito ang aming naranasan. Mga kapatid, minsan dadaan tayo sa mga sitwasyon sa buhay na hindi maganda. Pero ang tanong, huwag mong hahayaang mauga, mayanig ang pananampalataya mo nang dahil lang sa mga sitwasyong ganyan. Patuloy na panatilihin mong matibay at matatag ang iyong pananampalataya.
Patuloy kang mabuhay sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita o nararanasan na negatibo. Sapagkat kapag ikaw ay tumingin sa mga bagay na nakikita, ang kapaligiran, madidisappoint ka, madidiscourage ka. Titigil ka, hihinto ka. Minsan sa loob ng church, wala pong perfectong church. Wala din perfectong pastor. At tapatin ko po kayo, kung maghahanap tayo ng perfectong church sa bansa natin, kahit sa ibang bansa, I tell you, wala ka pong makikitang perfect na church. Kasi kung meron man tayong makitang perfect na church, hindi tayo po pwede. Bakit po? Kasi hindi tayo perfect. Kung may perfect na church, natural, lahat ng mga tao doon perfect, hindi nagkakamali. Di ka po pwede ron. Hindi ako po pwede ron. Kasi perfect nga yung church eh. Kaya hindi tayo po pwede lumipat doon. Pero wala tayong makikitang perfect na church. Wala din tayong makikitang perfect na pastor. Lahat ng hinirang at tinawag ng Diyos, biyaya at habag lang sa Panginoon. Lahat kami po ay may kapintasan, may kahinaan. Biyaya lang ng Diyos, kaya nakapagpapatuloy. Mga kapatid. Kaya kung doon natin ipopokus ang ating paningin, ang ating damdamin, mauuga yung ating pananampalataya. Apektado yung ating pagpaparangal at paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Kasi tinuon natin yung ating paningin. Tinuon natin yung ating damdamin, yung ating isip doon sa bagay na yon na negatibo. Kaya magkukulaps ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Kapag doon niya ipinokus. Ano ang sabi ni Pablo? Namumuhay kami sa pananampalataya at pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Hindi sa mga bagay na aming pinagdadaanan at nararamdaman sa buhay. Kaya si Pablo, natapos niya ang takbuhin bago siya mamatay. It is finished, sabi ni Pablo. Haharapin ko na ang tagumpay. Ako'y mamamaalam na, pero nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yun po yung matindi ron. Kahit ano yung kanyang naging journey, kahit ano yung kanyang pinagdaanan sa buhay, pero ang maganda po ron, nanatili siyang tapat sa pananampalataya. Hindi po nauga, hindi natinag. Tanungin niyo nga po yung inyong katabi. Sabihin niyo nga po, kapatid, kumusta ba yung pananampalataya mo? Nandyan pa ba? Nag-collapse na ba? Nauuga ba? At tapatin ko po kayo, minsan po yung mismong katabi nyo na yan, gagamitin po ng Diyos para ugain ang iyong pananampalataya. Pero pasalamat ka kasi, kaya inuuga ng Diyos ang iyong pananampalataya, ginagamit yung katabi mo para matest kung talaga bang matibay. Nakapundasyon sa matibay na pundasyon at matatag. Kasi kung hindi yan mauugain, hindi matetesting kung talagang matibay ang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi po pwede kasi po pag nauga yung ating pananampalataya at yan po ay hinayaan mong patuloy pong mayanig, magkukulaps po yan. Magkukulaps. Kaya kapag inuuga yung ating pananampalataya, ang solusyon lang po dyan, patibayin mo yung pundasyon ng pananampalataya mo. Habang inuuga, patibayin mo yung pundasyon para hindi mag-collapse. Ano po yun? Patuloy ka lang lalo't higit na pumokus sa pagpapasalamat, sa pagsunod sa Panginoon. Huwag kang magrereklamo. Huwag kang magpapaapekto. At kapag ganun ang ginawa mo, kahit anong unos na, kahit anong bagyo na, mananatili po yan nakatindig. Bakit? Kasi ikay nabubuhay na sa pananampalataya, sa patuloy na pagpapasalamat, pagpupuri, pagsamba, at paglilingkod sa Diyos. Yun po si Pablo. Di niya po in-entertain yung kanyang mga mapapait at masasakit na karanasan sa buhay. Na parang meron naman siyang karapatan na magtanong na, Lord, bakit hinayaan mong mangyari sa buhay ko to? Alam mo naman, ikaw na ang buhay ko. Pero hindi po siya dumaing, hindi siya nagreklamo. Bagkus,
sinamahan lang po niya lagi ng tapat na pagsunod. Kaya sabi niya, ako iaalay na. 2 Timothy chapter 4 verse 6, ako iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa daigdig na ito. Alam niyo po ba yung ibig sabihin nun? Na iaalay na siya. I-offer na yung kanyang katawan sa Panginoon sapagkat siya po ay pupugutan na po ng ulo. Pero sabi po niya, tinapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yun po yung pinakamaganda ron. Kahit alam niyang papatayin na siya, death penalty po ang inihatol sa kanya. Wala naman po siyang ginawang masama. Dahil lang po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos patungkol sa ating Panginoon. Yun lang po ang kasalanan niya sa mga Romano. Kaya naranasan niyang siya ay papugutan ng ulo para matigil during that time ang paghahayag ng salita ng Diyos. Pero napigil ba? Napigil ba ng mga Romanong ito? Kahit pinatay nila ang lahat ng mga apostoles, hindi po tumigil ang pagpapalaganap ng mabuting balita o ebanghelyo na tamang pananampalataya patungkol kay Kristo. Until now, patuloy pong lumalaganap. Ang Diyos ang sumama at gumabay. Ang Diyos ang patuloy pong tumawag ng mga bagong mga lingkod ng Diyos, mga bagong mga tagapangaral para patuloy pong walang hinto na ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng sulok ng daigdig. Ngayon po, mas matindi. Yung YouTube worldwide, kahit nasa isang lugar ka na lang. Pag nangaral ka, lahat ng sulok ng daigdig kaya nang abutin. Lahat ng merong internet oras na magbukas ng YouTube, magpa-plus na doon. Mamimili na ang mga tao kung sino yung gusto nilang panoorin para malaman nila ang ebanghelyo ng kaligtasan patungkol sa ating Panginoon na magkaroon ng tamang pananampalataya. Kaya ganung kabuti ang Diyos, hindi kayang pigilin. Hindi kaya talagang pigilin yung pangangaral ng ebanghelyo na dulot ay tamang pananampalataya. Ngayon, kapag meron na po tayong tamang pananampalataya, huwag po natin hahayaan na ito ay mauuga at tuluyang mag-collapse kasi po tayo ang apektado. Kapag yung pananampalataya po natin nag-point 0,0000 nawala po at nabago, nalihis, doon po mapapahamak ang isang tao na dati dapat ay siya ay ligtas. Kasi dahil yung pananampalataya niya na twist, nagkaroon siya ng bagong paniniwala na dahil sa kanyang mga napakinggan na magagaling at mahuhusay, mahatalino na tagapagturo, nainggan niya siya. Pero unti-unti pala napihit yung kanyang dating tamang pananampalataya. Kaya, ingatan po natin. Huwag tayo magpapauga. Kapag inuuga, tibayan mo ang pundasyon. Ang pagpapatibay ng pundasyon, yung patuloy na pagsunod ng tapat sa Panginoon. Huwag kang bibitiw, huwag kang hihinto, sapagkat ang nais ng Panginoon, the unshakable faith. Yan ang nais na makita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po natin dapat ituon ang ating paningin, hindi sa mga bagay na nakikita sa paligid, kundi, sabi po ng Hebrew chapter 12 verse 2, fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Author and perfecter of our faith. Kay Jesus lang po lagi nating ituon ang ating paningin ng pananampalataya. Meaning to say, pag nakapokus yan, magpapatuloy ka, maglilingkod ka, magpapasalamat ka, sasamba ka, kahit ano ang pinagdadaanan mo, kahit ano ang nangyayari sa mundo, hindi ka titigil sapagkat hindi ka kayang yanigin ang iyong pananampalataya. Minsan nayayanig ang ating pananampalataya kapag dumadanas tayo ng mga pagsubok, bagyo, problema na matindi. Pero ang nakalulungkot, marami pong mananampalataya. Hindi pa bagyo, hindi pa unos, hangin pa lang, nakadapa na.
Hangin pa lang po ang sinasagupa, dapa na. Hindi pa po bagyo. Ano po ang sabi ng James chapter 1 verse 2 to 4? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yung po palang pagiging ganap natin. At para hindi tayo magkulang sa harapan ng Diyos, kasama po yung katatagan, yung tibay ng pundasyon ng ating pananampalataya para hindi mauga, para hindi matinag, para hindi mag-collapse. Kapag dumadaan ka sa pagsubok, sabi po ni Apostol Santiago, magalak kayo. Kapag dumadanas kayo ng pagsubok, iba't ibang uri ng pagsubok at problema sapagkat matapos nyo mapagtagumpayan iyan, yung mga pagsubok na yan, dahil sa inyong pananampalataya sa Panginoon, lalo't higit na titibay ang inyong pananalig sa Panginoon. Yun po pala sikreto nun. Kapag tayo po sa buhay natin, minsan may mga pinagdadaanan tayo, mga pagsubok na minsan ang hirap intindihin bakit nangyayari sa buhay natin to. Inaalaw ng Diyos yon. Pero after that, na ma-overcome natin yon, doon lalo't higit tayo magiging malalim, magiging mapagpasalamat at magiging maapoy, mainit na sumusunod sa Panginoon. Lalong magiging matag yung ating pananampalataya. Minsan po nakalulungkot, hangin pa lang po. Marami na pong mga Kristiyano, dapa na po. Ayaw na pong magpatuloy. Ayaw na pong magpatuloy. Minsan po natisod lang. Natisod lang. Meron lang narinig na hindi maganda. Meron lang nakita na hindi maganda sa loob at labas ng church. Ayaw na pong magpatuloy. Ano nangyari? Yung faith mo, hinayaan mong mauga. At nakalulungkot, baka nag-collapse na po yan. Dahil sa mga bagay na naramdaman mo lang, naisip mo lang, at nakita mo lang. Kaya sabi ng Panginoon, magpasalamat kayo, magalak kayo, kapag kayo dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok. Sapagkat matapos yung mapagtagumpay ng mga bagay na iyan, diyan titibay at tatatag ang inyong pananampalataya. Sabi po sa verse 12 ng chapter 1 ng James, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sino po ang pinagpala? Yung mga taong nanatiling tapat, na sumusunod, naglilingkod, nagpapasalamat, nagbabalik ng papuri. Kahit ano ang pinagdadaanan sa buhay na natiling tapat, sila po ay pinagpala ng Diyos. Ito po ilay ko pong sinasabi sa inyo. Hindi kayang baliwalain ng Diyos yung lahat ng ating ginagawa na pagpapatuloy na buong katapatan sa Panginoon. At the end of the day, yung provision, yung favor, yung highly favor, ipaparanas sa atin ng Diyos. Huwag tayong hihinto. Huwag tayong titigil. Huwag tayong magkukwit. Huwag tayong susuko. Walang po pwedeng makapagpasuko sa atin para hindi tayo magpatuloy hanggang sa huling yugto ng ating buhay, kagaya ni Pablo. Si Pablo, kahit kamatayan, kahit ibinilanggo, hindi tumigil sa loob ng kulungan. Diyan niya isinulat ang aklat ng Korinto, ng Kolosas, ng Pilipos. Diyan niya isinulat lahat yon. Tinanggalan siya ng kalayaang mangaral ng personal, pero hindi siya nagpapigil. Sa loob ng kulungan, tinanggalan siya ng kalayaan. Doon siya nagsulat, doon siya nagsulat. Doon siya nagbigay ng payo. Doon siya nagtutuwid. Doon siya nagpapalakas. Doon siya nag-i-encourage. Instead na dapat siya ang ini-encourage, siya ang pinalalakas dahil siya yung nasa sitwasyong matindi. Pero baliktad. Dahil nabubuhay siya sa pananampalataya, baliktad.
Siya ang nagpalakas sa mga kapatiran na hindi nakakulong. Patuloy niyang in-encourage, patuloy niyang in-empower. Yun ang tunay na nabubuhay sa pananampalataya. Na kahit nasa sitwasyong mahirap, nasa sitwasyong may problemang mabigat, pero patuloy na nagpapalakas sa marami. Hindi siya ang pinalalakas. Patuloy na nagbibigay ng parangal sa Diyos. Patuloy na sumasamba sa Diyos. Patuloy na naglilingkod sa Diyos. Yun yung tunay na nabubuhay sa pananampalataya. Praise God. Kaya sabi ni Pablo, nabubuhay ako sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Kaya mga kapatid, inuuga ng Diyos ang sanlibutan, ang langit, even minsan tayo. Inuuga tayo ng Diyos para mawala yung mga bagay sa buhay natin na dapat mauga. At manatili yung dapat hindi mauga. Alin yun? Yung ating pananampalataya sa Diyos. The unshakable faith. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, huwag mong pauuga ang pananampalataya mo. Magpapatuloy tayo mga kapatid, sapagkat yan ang nais sa makita ng Diyos sa ating mga buhay. Patibayan natin yung ating pananampalataya, at ang matibay na pananampalataya, nagre-reflect yan sa ating buhay. Nagpapatuloy tayo, nagiging pagpapala ka sa marami, nagiging kalakasan ka sa marami, lupaypay ka na, bagsak ka na, gutay-gutay ka na, pero nagpapalakas ka pa sa marami. Yun yung tunay na matatag na pananampalataya like Pablo. Second point, ang ikalawang bagay sa buhay natin dapat na hindi mauga, hindi mag-collapse, the unshakable hope. Yung pag-asa natin. Yung hope natin. Maraming tao nawawala na po ng pag-asa sa maraming bagay o sa buhay niya. Parang wala na po siyang binabanggit na maganda. Wala na po siyang nilidiklarang maganda. Wala na po siyang iniisip na maganda. Wala na po siyang nararamdamang maganda sapagkat apektado na po yung pananampalataya niya, apektado na po yung kanyang pag-asa, yung kanyang hope. Kapatid, kapag tayo po, ang lumalabas na po sa ating bibig ay mga negatibo, ala na. Mismo yung faith and hope natin, nagkukulaps na. Dapat po, kahit ano ang pinagdadaanan, kinakaharap, magdideklara ka ng mga salita na hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi patapos ang Diyos sa buhay mo. Yung dapat yung idideklara mo kasi may pananampalataya ka, may pag-asa ka pa. Umaasa ka na kahit ikaw ay unti-unti nang nalulunod, kahit ikaw ay unti-unti nang lumulubog sa kumunoy, wala nang tumutulong sa'yo, wala nang sumasagip sa'yo, pero kahit lumubog ka ng tuluyan, hanggang doon sa paglubog mo, mananampalataya ka at aasa ka, magtitiwala ka, may pag-asa pa sapagkat meron kang Diyos na nakilala na siyang tutulong sa'yo at sa ating buhay. Ano sabi ng tatlo mga kaibigan na ipatatapon doon sa apoy na naglalagablab? Na alam nilang hindi sila bibiruin ni Haring Nabukadnezar? Sabi ng tatlo, wala po kaming tutol, mahal na hari. Gawin nyo kung yan ang gusto nyo. Pero alam po namin, mahal na hari, ang Diyos po namin na pinaglilingkuran, ang magliligtas sa inyong kapangyarihan, pati na rin po sa apoy na yan. Tignan niyo po yung faith nila, yung pag-asa nila, hinuhugot nila sa matinding pananalig sa Diyos nilang nakilala. Split seconds na lang po, itatapon na po sila doon sa pugo na napakainit. Pero hindi po lumuhod, hindi po humingi ng tawad, hindi po nakiusap sa hari. Napatawarin sila, sige luluhod na sila, yuyukod na sila, sa Diyos-Diyosan lang pinagawa ni Nabukadnezar. Napatay naman pong gawin nun eh.
Isang luhod lang nila, sumunod lang sila, hindi na mawawala yung kanila pong magandang buhay, magandang sahod, magandang tirahan, magandang sasakyan, yung kanilang posisyon at yung kanilang buhay. Pero dahil alam nilang mali yung prinsipyong iyon at ayaw na ayaw ng Diyos yun, na sila'y yuyukod sa isang Diyos ang rebulto na hindi totoong Diyos. Kahit buhay, kahit magandang sitwasyon sa buhay, kahit magandang posisyon, kaya nilang lahat i-give up dahil meron silang tamang pananampalataya. Hindi po nawala ng pag-asa, hindi po nauga yung pananampalataya. May tapang, may paninindigan. Gawin niyo po kung yan ang gusto ninyo. Wala po kaming tutol, sabi ng tatlo. Pero alam po namin, nananampalataya kami. Umaasa kami na ang Diyos namin na nakilala na hindi nakikita ang magliligtas sa amin sa inyong kapangyarihan pati sa pugo na yan. Nakakahanga, nakaka-inspire. I hope ganyan po lahat ang maging prinsipyo natin. Ngayon po, maliliit na bagay sa buhay na ipagpapalit para patuloy na parangalan, papurihan, pasalamatan ang Diyos. Hindi pa po buhay ang pinag-uusapan. Hindi pa po posisyon ang pinag-uusapan. Hindi pa po magandang sitwasyon sa buhay ang pinag-uusapan, gaya po ni Shadrach, Meshach at Abednego. Mga bagay lang po na natapat, na inuna natin. Hanap buhay, ikinabubuhay, okasyon, imbitasyon ang pinag-uusapan. Pero nagagawa po nating i-priority yung mga bagay na yon kesa po sa Diyos na ating sinasabing pinaniniwalaan. Ang layo po ng distansya sa mga prinsipyo ng mga tunay na nagtitiwala, nananampalataya at umaasa sa Diyos noong araw sa ating kapanahunan. Mga kapatid, the unshakable hope. Huwag nating hahayaan na mauga yung ating pag-asa. Tingnan niyo po, sabi ng Roma chapter 5 verse 4 to 5, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa pagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Tingnan niyo po yung pinanggalingan po ng pag-asa. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. Bago tayo pala magkaroon ng pag-asa, kailangan muna natin magkaroon ng katiyagaan, yung ating patience. Minsan tayo mainipin. Pero dapat po yung patience natin, matyaga tayo. At kapag ikay meron na pong tunay na katiyagaan, doon ka palang magiging matatag. At kapag ikay matatag na, yun ang dulot ng pag-asa. Kaya nga po yung pag binasa niyo po ang Bible, kaya pala sila talaga naging matatag kaya sila mayroong totoong pag-asa dahil sila matatag na. Kaya tayo po mga kapatid, nawa po ang bawat isa po sa atin ay maging matyaga, maging matag, at ang dulot nun ay pag-asa. Huwag natin nahayaan na yung ating pag-asa, ating Panginoon ay mauga at mag-collapse. 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao. Kung ang pag-asa lang po natin ay bunga lang po ng mundong ito, tayo na raw po daw ang pinakawawa sa lahat ng tao. Dapat po ang pag-asa natin, hindi lang sa mundong ito, kundi dapat hanggang doon sa kabila at kay Kristo nakatuon ang ating pag-asa. Third point, the unshakable love. Ang hindi dapat nauuga na pag-ibig natin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid,
Ito yung gustong-gustong makita sa atin ng Diyos, na yung ating first love, yung ating unang pag-ibig, yung una natin talagang init na pagmamahal sa Kanya, dapat hindi yun mabago. At ito ang nababago, ito ang lumalamig, ito ang lumalamlam. Kaya ang Panginoon ay mayroong po siyang hinanakit. Kaya sabi po niya sa aklat ng Revelation chapter 2 verse 4, ito yung kanyang hugot, sabi ng Diyos. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa inyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Yun yung mga kapatid. Ito yung ipinagdaramdam ng Panginoon sa mga unang mga manampalataya. Iniwan yung unang mainit na pag-ibig sa Diyos. Nanlamig na. Kaya nga sinabi ng Lord, naway ang inyong pag-ibig ay hindi maging maligamgam. Kasi kapag naging maligamgam yan, isusuka ko kayo, sabi ng Diyos. Kaya dapat, mga kapatid, yung ating unang pag-ibig, yung init ng pag-ibig natin sa Panginoon, dapat po hindi po yun mawala, hindi po yun mag-collapse. Sapagkat yun po ang hinahanap ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yan tunay pong maapoy at mainit na pag-ibig natin sa Diyos, may kaakibat po yung gawa, hindi lang po yung sinasabi. Yung po'y nagmumula sa ating puso at nagre-reflect sa lahat ng ating ginagawa sa harapan ng Diyos. Hindi po natin madadaya ang Diyos. Kahit sinasabi natin, mahal na mahal natin ang Diyos, siya po yung first love natin, pero ano po ang refleksyon nun sa ating ginagawa sa pang-araw-araw? Di ba kapag ikaw ay nagmamahal, umiibig, literal, gusto mo lagi mong kakuwentuhan, gusto mo lagi mong kasama yung minamahal mo, yung iniirog mo, di po ba? Kasi nga po, nag-aapoy, nag-aalab yung pag-ibig mo sa taong iyon. Pero pag dumating po na lumamig na, ayaw mo na siyang katabi. Ayaw mo na siyang kausap. The same thing with our God. Kapag nag-aapo yung ating pag-ibig sa Diyos, gusto mo lagi mo siyang nararanasan. Gusto mo lagi mo siyang kausap. Gusto mo lagi mong pinagtutuunan yung mga bagay na makapagbibigay ng kagalakan para sa Diyos. Gusto mo lagi mong binabasa yung love letter. Gusto mo lagi mo siyang kinakausap through prayer. Gusto mo lagi mo nararanasan yung kanyang presensya. Kaya sasambahin mo siya, pasasalamatan mo siya, papupurihan mo siya, sasayawan mo siya, aawitan mo siya, papalakpakan mo siya, kahit ano yung sitwasyon mo, kasi love na love mo ang Panginoon. Hindi na uuga yung pag-ibig natin. Kaya lang minsan po ang pag-ibig natin sa Diyos nauuga dahil sa ating mga nararanasan sa buhay. Ano po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 35? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Sabi ni Pablo, sino? Nagtatanong siya. Tinatanong po niya ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya sa lungsod ng Roma. Ang Roma po, yan po yung Rome ngayon, yan po, Europe, ang Europa. Kung saan yung pong Roma na yan, dyan po nanggaling. Ang mga doktrina na nalihis. Yan po yung matitindi na mga sinuong na pagsubok ni Pablo sapagkat ang Rome ay napakahirap po talagang pagpahayagan ng salita ng Diyos. Pero sabi po ni Pablo sa kanyang mga kapatid, sa lungsod ng Roma, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan ba, ang panganib ba, ang kapighatian ba, ang pag-uusip ba, ang kagutuman ba, o ang kamatayan ba? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon? Lahat po yan ay naranasan ni Pablo. Yung binanggit niya. Kagutuman, kaguluhan, pag-uusig, kapighatian, kahirapan, panganib, kamatayan. Naranasan niya po lahat yan. Pero ang tanong, naihiwalay ba siya ng kanyang pag-ibig sa Panginoon sa mga bagay na yan?
Ano pong sabi ng Romans chapter 8, verse 37 to 39? Hindi. Sa lahat ng mga ito tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kaniyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang paghihirap, ang kataas-taasan o ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa ating pag-ibig ng Diyos. Ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, walang po pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kapighatian, kagutuman, kahubaran, panganib, kamatayan, hindi po pwedeng makapaghiwalay sa atin, sabi ni Pablo. But I sad to say, konting problema lang. Konting problema lang sa ating kapanahunan. Yung pag-ibig natin sa Panginoon, nanlalamig, nanlulupaypay. Konting mga problema pa lang. Pero dito ang pinag-uusapan, kapahamakan, kaguluhan, kamatayan, pag-uusig, kagutuman, kahirapan, hindi pwedeng makapaghiwalay sa atin. Kaya mga kapatid, huwag po natin hahayaang matinag yung ating pag-ibig sa Panginoon. Kung bakit po ngayon tayo narito, isa po yan indikasyon na yung ating pananampalataya at pag-asa at pag-ibig ay narito pa rin. Amen? Hindi ko sinasabing kaya yung ating mga kapatid na wala dito ay nawala yung pag-ibig nila, pero ang Diyos ang nakakaalam. May iba't ibang kadahilanan. May iba't ibang kadahilanan kung bakit ang isang kapatid ay nawawala sa Lord. Pero ang mahalaga mga kapatid, huwag nating hahayaan na mawala yung dati nating pag-ibig, maapoy na pag-ibig sa ating Panginoon. Nang dahil lang sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Last point, the unshakable service. Ang hindi nauuga, nayayanig na paglilingkod. Pagsiservisyo natin sa Diyos. Huwag po natin hahayaan mga kapatid na yung inumpisahan po natin pagsunod, paglilingkod sa Diyos, dumating isang araw, ayaw mo na. Tinatamad ka na. Suko ka na. Huwag kapatid. Dapat lalong papainit, papaapoy ang ating pagsunod sa Panginoon. Gaya po ni Pablo, gaya po ng tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego, gaya po ni Jeremiah, gaya po ni Prophet Eliseo, na inuusig, hinahabol ng kamatayan. Ang kalaban nila, mga matataas na opisyales, pinuno, hari, pero hindi po tumigil na maglingkod sa Diyos. Ang mga unang alagad, inuusig, hinuhuli, ikinukulong, ibinibitay, pinapatay, pero hindi tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po, ano po ang po pwedeng maging dahilan sa ating kapanahunan para mapigil yung ating paglilingkod? Gobyerno, wala naman pong batas na tayo ay pinagbabawal maglingkod. Ang ating pamilya, mapalad tayo kapag meron tayong pamilya na suportado po tayo na naglilingkod at sumusunod sa Diyos. Pero kung dumating man po sa point na may pumipigil sa atin, sa ating pamilya, dapat alam natin tindigan na yung ating ginagawa ay para sa Panginoon, hindi para sa atin. Lahat ng ating ginagawa na konektado sa kalooban ng Diyos, it is about serving God.
Tandaan niyo po yung mga kapatid. Kaya hindi dapat huminto, hindi dapat matigil. Sabi ni Pablo sa Filipos chapter 20 verse 21, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Grabe pong prinsipyo po ni Pablo. Grabe po yung kanya pong paninindigan. Para sa kanya, si Kristo ang kanyang buhay. At ang kamatayan sa paglilingkod ay pakinabang, hindi kalugihan. Tayo po, mga kapatid, ano po yung ating iniaalay sa ating kapanahunan ngayon, sa ating buhay para sa Panginoon? Kay Pablo, buhay po niya, ang tingin po niya ay walang kabuluhan. Kung sa kanyang paglilingkod, mamamatay siya, pakinabang po yun. Hindi po yun kalugihan. Tayo po, ano po ba yung ating ibinibigay para sa Diyos, sa ating paglilingkod sa Panginoon? Hindi po natin dapat panghinayangan. Ginagamit mo yung buhay mo, nagbibigay ka ng oras, ng lakas, ng talento. Hindi po yun dapat panghinayangan. Kasi po, yun po ang mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Hindi kalugihan ang gamitin ng anumang meron tayo, even ang ating buhay. Yun ay pakinabang. Kapag tayo dumating sa punto na wala na po tayo sa mundong ito, natapos yung ating buhay, na tayo patuloy pong tapat na sumusunod sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, pakinabang po yun sa harapan ng Diyos na hindi kayang kalimutan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang isa po na karangalan na mangyari sa ating buhay, yung mula ngayon hanggang sa dulo ng hininga ng ating buhay sa daigdig na ito, namatay tayo na tapat na naglilingkod sa Panginoon. Yun po ang pinakamasarap na maranasan natin sa harap ng Diyos. Hindi yung namatay ka sa gitna ng kasalanan. Nagumpisa kang tama, nagumpisa kang maapoy, nagumpisa kang naglilingkod, pero sa dulo ng iyong buhay, namatay ka sa lusak ng kasalanan. Yun po ang pinakamalungkot. Ang pinakamaganda pong kamatayan, gaya ni Pablo. Ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Namatay si Pablo na hindi niya ipinagkait, hindi niya itinatuwa, hindi siya nagalit, hindi niya sinumbatan ng Diyos, bagkus. Doon siya papupugutan po ng ulo. Tinanggap niya ng maluwag sapagkat para sa kanya, ang mamatay ay pakinabang. At kung siya man ay mabubuhay, kung ilang pong taon, habang nabubuhay, sasabi ni Pablo, habang nabubuhay ako, ang buhay kong ito ay para lamang kay Kristo. Tayo po mga kapatid, para kanino po tayo nabubuhay sa ating panahon? Hindi masama na mangarap, hindi masama na maghanap buhay, pero kung kaya ka lang nabubuhay para lang sa hanap buhay, para lang sa pangarap mo, pero nasa huli ang Panginoon, yun po nakakalungkot sa Lord. Mag-aral ka, magtrabaho ka, mangarap ka, magsikap ka, magsipag ka, pero dapat above all, kaya tayo nabubuhay para kay Kristo. Di ka hihinto. Hindi mo magiging dahilan. Hindi ka magdadahilan na kaya maaapektuhan ang iyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon dahil sa mga bagay ngayon na pinagkakaabalahan natin. Yun ang nakalulungkot sa harapan ng ating Panginoon sa ating kapanahunan. Na isang araw kaya ikaw ay tumigil, kaya ikaw ay nanlamig. Dahil ang naging dahilan yung mga bagay na meron tayo na ipinagkatiwala na mula rin sa Panginoon. Dapat alam natin pasalamatan yung mga bagay na meron tayo.
Na parang sinasabi natin, Lord, salamat sa hanap buhay. Salamat sa blessing. Salamat sa mga bagay na ito. Dahil ito'y biyaya na mula sa iyo. Magpapatuloy ako. Ikaw ang priority ko. Hindi yun ang magiging hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming mga manampalataya, nung may problema, nung may pagsubok, nung naghihirap, napakainit. Pero nung pinagpala, nung may biyaya na, yung biyayang iyon na naging hadlang para hindi na siya makapagpatuloy na sumunod sa Panginoon. Yun po nakalulungkot. Alam niyo ba mga kapatid, ano man ang meron tayo ngayon, ibin ang ating buhay, sa isang kisap mata lang pwedeng bawiin ng Diyos yan. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Ngayon malusog tayo, batang-bata ka, malakas ka, wala kang nararamdaman, wala kang sakit pisikal. Hindi tayo pwedeng magmayabang. Ano ang nangyari sa lalaking mayaman sa turo ng ating Panginoon sa talinghaga? Magpapagawa pa ako ng maraming bodega. Dahil wala na akong paglalagyan ng aking masaganang ani. At pagkatapos nito, makapagpagawa ako ng maraming bodega para i-stock ko ang marami kong ani. Ako'y iinom na lang, magpapakasaya sapagkat nasa akin na lahat. Ano sabi ng Panginoon? Hangal. Hangal. Sabi ng Diyos sa lalaki, sa gabing ito, kukunin ko na yung buhay mo. Kanino mapupunta ang iyong ipinagmamalaking yaman? Ano po ang mensahe doon? Ibinuhos ng lalaki ang kanyang oras, lakas, panahon, buhay sa kanyang maluwang na lupain para mapagbuti ang ani, maging maganda ang bunga at nagawa niya yon. Kaya nga napuno lahat yung bodega niya. Kaya nga nung mapuno, wala na siyang paglalagyan eh. Kaya nga ang plano pa rin niya, magpapagawa ng mas malalaking mga imbakan ng mga kanyang aanihin. Pero alam niyo po naging problema ng lalaki? Nabuhos po lahat ang kanyang isip, ang kanyang damdamin doon sa source of blessing sa hanap buhay. Nawalan siya ng panahon sa tunay na Diyos na nagpahiram lang sa kanya ng mga pagpapala. Kaya sabi ng Diyos, hangal. Hangal po ang isang tao sa harapan ng Diyos. Na ang kanyang isip, ang kanyang damdamin, ay nakapokus na lang halos sa mga bagay na pinagkakaabalahan niya. At inihuhuli niya ang Diyos, na ang Diyos ang may sabi, unahin niyo ako. Unahin niyong hanapin ang aking katuwiran at kaharian. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang gusto ng Diyos sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakatiwala niya sa atin, above all, siya ang ating inuuna at pinararangalan. Kapag dumating sa point ng buhay natin na tayo po ay napihit sa mga bagay ng mundong ito, sa mga bagay na meron tayo, na dito na po halos na-focus yung ating buhay, oras at panahon, lakas, at nakalimutan na po natin ang Diyos, tayo po ay nasilaw na sa mga bagay ng mundo. Sabi ng Diyos, hangal. Hangal. Yung buhay mo, sa aking galing yan. Ako po pwedeng bumawi niyan. Yung anuman meron ka, sa aking galing yan. O pwede kong kunin yan. Anuman, araw, oras gustuhin ko. Mga kapatid, the unshakable service. Huwag nating hahayaan na isang araw mawalan tayo ng panahon para gamitin natin ang ating buhay, anuman ang meron tayo, para paglingkuran, sundin ang kalooban ng Diyos. Instead, habang ikaw ay nagpa-prosper, habang ikaw ay iniingatan ng Diyos,
binibigyan ng lakas, kalusugan, buhay, mga bagay na biyaya at pagpapala. Lahat yan gamitin mo para sa Panginoon. At lalo't higit, kayang-kaya ka pa lalo't higit na pagpalain, ingatan, gabayan, samahan ng ating Panginoon.